Magandang araw po, mga kanegosyo. Welcome po sa panibagong episode ng Kabuhayan at Negosyo, kung saan sinasalamin natin ang mga kwento ng tagumpay at innovation sa mundo ng negosyo. Ako po si Gani Makatuman, ang inyong host. At sa araw na ito ay napakaswerte natin dahil ang special guest na natin ngayon na makakasama natin ay talaga namang inspirasyon sa mundo ng negosyo at entrepreneurship. Kasama natin ngayon si Bing Sival Limhoco, Chairman of the Board ng Phoenix Hibs Publishing, Executive Vice Chairman ng Fram Corp, and former President po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Isa po siyang kilalang business strategist at masigasig na nagtataguyod ng empowerment para sa mga negosyanteng Pilipino. Sa kanyang napakalawak na karanasan at makabagong pananaw, nandito siya para ibahagi ang kanyang kwento at mahalagang mga tips kung papaano mag-navigate sa mabilis na pagbabago ng mundo ng negosyo. Kung kayo po ay isang budding entrepreneur o isang seasoned business owner, siguradong hindi mo gustong palampasin ang usapan na ito. At maghanda po kayo kasi talagang ma-inspire at matututo po tayo at magle-level up ang iyong negosyo. At simulan na po natin. Welcome po, Ma'am Bing, sa Kabuhayan at Negosyo. Maraming salamat, Gani, for inviting me dito. At ako ay excited din mag-share at mag-inspire sa kanila. Okay, ma'am. Alam mo, matagal din tayo may mga collaboration, ma'am, no? Nung nasa gobyerno pa ako, nasa DTI pa ako. Kaya talaga namang yung mga MSME na tinutulungan nyo, ako po ay saksi doon. Witness po ako doon sa mga tinutulong nyo, lalo na po sa mga franchise, no, industry. Opo. Ma'am Bing, pwede mo bang ikwento ang journey mo sa negosyo? Paano po kayo nag-start sa business, Ma'am Bing? Okay. Actually, nag-start ako nung nag-aaral ako sa New York. Okay. Pinadala ako ng father ko. Kanya lang, yung classes, alam mo, not every day, na full day. Kaya humanap ako ng pwedeng part-time. Mm-hmm. Nag-part-time ako sa isang department store. Okay. That was Gimbals, pero ngayon wala na. It's right beside Macy's. I also worked sa Barnes and Noble bookstore. Okay. Kasi yun ang line namin. And tapos, kasi nakastay ako sa dorm, habang nasa New York ako, nagbebenta ako ng Avon products sa mga ka-dorm mates ko. Okay. Kasi I will get discount. Habang nag-aaral po kayo, no? Opo. Okay. So that's how it all started. Kanya lang after 2 years, pinauwi na ako ng father ko. Sabi niya, kailangan mag-work na ako sa publishing. Ito yung sa Phoenix Publishing House. Opo. Kasi inumpisahan po ng mother at father ko, yung Phoenix Publishing, nung now is 1955. So ito talaga, ma'am, yung family business niyo? Opo. Opo. Ang father ko po, bakit niya binuksan ang Phoenix Publishing? Kasi noon we have bookstore, Alimar's bookstore. Alimars pa yun, ano? Oo. But we were selling mga imported textbooks. Okay. Sabi niya, bakit imported? Dapat kumuha tayo ng authors para ang mga textbooks natin will be Filipino authored. Okay. Kasi sabi niya, alam mo ba, magaling ang mga Filipinos. Dapat matuto ang mga Filipino sa kapwa Filipino. Correct. So, nagkaroon siya ng advocacy na hahanap siya ng mga authors at saka nag-series siya ng mga reading, writing, and basta maraming arithmetic, all the basic textbooks na kailangan sa schools. Sabi niya, sana
Filipino-authored books na ito. Okay. So, kayo po ma'am ay lumaki talaga sa isang pamilya na may business background. Opo. At paano po nakaapekto ang mga karanasan mo sa pagkabata mo na yung pananaw mo sa negosyo? Oo. So, anyway, kasi nga yung ano yan, nung nasa New York ako, nag-aaral din ako on publishing. Okay. So, ang talagang negosyo talagang ng family niyo ma'am is publishing. Yes. So, hanggang ngayon ma'am, nandyan pa? Nandyan pa. Opo. Yes, nandyan pa. So, kayo na yun. po at saka yung mga anak niyo? Yes, yung mga, at saka yung younger sister ko, she's now the president. And we try to sell as many textbooks Wow. to the different schools. Mga private schools lang, hindi sa government. Hindi sa government. Oo. So sa private schools. So we do the research in the US kung ano ngayon ang trend, what should we teach the students and all that. Balita ko ma'am, itong publishing niyo, isa ito sa pinakamalaki sa Pilipinas. Opo. Gaano karami po ang empleyado niyo ngayon ma'am? We have about 700 Wow. employees. Okay. But we have offices kasi in Cebu, in Davao, and in CDO. Okay. So, nationwide din po ito ma'am? Opo. So that we can cater to the different schools all over the Philippines. Okay. So, alam mo ma'am, yung mga collaboration natin noon, talagang witness nga ako doon sa mga tulong nyo doon sa mga MSME. Opo. At bilang mother of Philippine franchising, no? Ano sa tingin nyo po ma'am ang key factors na nag-contribute sa paglago ng franchising sa ating bansa? Opo. Nasa New York ako. Opo. Nung pag-uwi ko, bago ako uwi, sabi ko, alam mo, gusto kong magdala ng something new to the Philippines. Para naman lalago ang mga negosyo doon. So, ang isip ko doon, dapat tulungan natin yung maliliit. Opo. Paano ko ba matulungan yung maliliit para lalaki? Yun na ang aking vision. Opo. Talagang makatulong. So nga, itong franchising is a way na kamukha po, alam niyo ba, si Potato Corner, si Jomag, nag-umpisa lang po siya sa garahe niya. Yung magsaysay ito, no? Opo. Yeah, oo, tama. Sa garahe lang po niya sa New Manila 6th Street. Siya ay nagtatrabaho sa Wendy's. Tapos yung may nagpunta, Jo, sabing ganyan, what can we do? Ang paperu, pinipilahan. Yung paperu, yung popcorn? Popcorn na may flavors. Okay. Pinipilahan. Ay, sabi niya, alam ko na. Siyempre, everyday nagluluto ng mga French fries sa harap niya and all that. Sige. So, sa bahay niya, sa garahe, nag-try lang siya. Yung mga French fries, nilagyan niya ng flavorings. Yun ang umpisa ng Potato Ngayon, Corner. lumaki ng lumaki Yes, ang Potato Corner. oo. So, hindi Talaga. lang yun. Isa lang yun, ma'am, sa mga... Hindi. At saka sa 6 continents na siya. Yes, totoo yun, ma'am. Kasi, dati na-invite din nila ako pagka may mga ribbon cutting doon sa, lalo na sa GCC country, no? Sa Gulf Cooperating Country, sa Saudi, sa Dubai, Kuwait. So, nakakatuwa yung mga homegrown natin, ma'am, na lumaki at isa kayo talaga sa nagpalaki sa ating franchising industry. So, ma'am, kasi after my DTI, ma'am, na napunta ako as officer in charge sa Commission on Filipino Overseas, maraming nagtatanong sa akin ng mga kababayan natin, ng mga OFW. And of course, dito rin, yung mga millennial natin. Ano ba ang may bibigay mo na advice na gustong pasukan nila na franchise itong mga OFW natin? At saka yung mga aspiring na entrepreneur na interesado sila dito sa franchising business, ma'am. Oo, alam nyo, merong bago ngayon. Grain Smart. Green Smart. Yeah, meron na siyang 1,000 at napakasimple. Okay. Kasi nagtitinda po siya ng rice, bigas. Bigas. Yung, alam mo na yung kailangan everyday kinakain natin na bigas. Opo. Pero, naglagay siya, meron siyang coffee ngayon na rice coffee. Walang caffeine,
walang sugar. They use stevia. Stevia. Okay. Yeah, para it's healthy coffee. So, meron doon, kunyari one side, alam mo naman yung mga sa masa, yung rice na tinitinda dyan na kahilera-hilera. Tapos dito, meron lang coffee. Alam nyo, I just stayed there, nakita ko ang mga tao, talagang tuloy-tuloy ang bili nila ng kape. Okay. Kasi meron siyang mga blueberry juice na drinks na parang shake. At mura lang, less than 100. 75 pesos only. Okay. Yeah. So may strawberry, may blueberry, may different flavors. Nakita ko, wow, tuloy-tuloy yung bumibili doon at saka iniinom nila. Okay. But it's not really coffee anymore, hindi ba? It's parang shake and all that. Kasi it's cold eh. Gusto din nila yung cold. Although meron din siyang hot coffee na yung mga simple lang na coffee. But kasi ang coffee beans galing dito. Opo. Tapos din yung rice coffee niya galing din dito sa Pilipinas. Lahat grown. So, it helps in agriculture. So, homegrown ito talaga ng mga Philippine franchise. Oo. So, ma'am, ano yung mga nakikita mo na mga challenges na nararanasan naman ng mga bagong franchisee natin? At paano nila ito na-overcome? Kasi lalo-lalo na ma'am, nung nagkaroon tayo ng pandemic. Oo. So, talagang yung have malaking to close challenge. your store. And then, Opo. So, ano yung mga nakikita mo ma'am ng mga challenges sa mga bagong franchisee na dapat ay maingat sila kung paano sila, opo. First, let me tell you, kasi ang franchising, ang success rate ay 90%. Okay. Kasi wala ka nang, you don't have to think of ways, meron ka nang kinokopya. Tried and tested na. Tried and tested na. So, yun lang nga, dapat, kasi nung nag-pandemic, syempre, pati yung franchisor, and hindi na sila masyadong makalabas. Opo. Kasi bawal na and all that. So, yung mga product development during that time, medyo nag-slow down. Kasi nga, hindi naman ini-encourage ng government na lalabas ka. Gusto niya, diyan ka lang, baka ka makakuha ng, alam mo na, infection and all that. But despite that naman, yung mga nag-franchise, nandyan pa rin sila. Opo. Kanya lang, yung growth, walang customers. Wala. Kasi hindi sila makalabas. Oo. Yung customers nasa bahay lang, ganyan. So yung iba, they really, syempre they are catering to sa online, may delivery. Okay. So, because of that online delivery, they grew naman. Ma'am, yung nyo ma'am, yung woman empowerment advocacy nyo ma'am, nakilala kayo bilang advocate para sa mga kababaihan sa negosyo ma'am, no? Opo. So ano yung mga initiative na pinapatupad mo para ma-empower ang mga female entrepreneurs sa franchising sector po? Opo. Di syempre, no, may seminars kami. Before pa the pandemic. Libre yung mga seminar nyo ma'am, di ba? Oo, libre yan. Kasi may nag-host kamukha ng USAID. Yes, Ang yes. USAID, they like to support the women. And then, lalo na we will go to Mindanao. Gusto din nila yon. Sasabihin nila sa akin, can you have a seminar here in Diba, I went all the way to Marawi. Yes, opo. Oo, so yung mga ganyan doon, we like to help. And me, nung nagpunta ako sa Marawi, alam mo ba, I can see yung mga woven materials, yung sa ID lace and all that. Kahit mas mahal, I told them, order from women of Marawi. We must help the women of Marawi. Naalala ko ma'am yan, tinulungan mo pa nga sila yung mga list na yon Yes. na ginamit pa sa yung yung SEA Games. So, yeah. yung mga kababaihan doon. Oo, talagang sabi ko, kahit mas mahal. Ma'am, ang mahal-mahal naman yan. Excuse me,
handwoven ito. Nagpunta ako sa Marawi, nakita ko sila talagang ginagawa nila. Kasi nagko-complain, ma'am, yung mga 100 plus lang, ito 200 plus. But even if they told me it's mahal, we have to support the women. Correct. So, ma'am, paano nyo nakikita, ma'am, ang papel ng mga kababaihan sa pag-unlad ng business landscape, no? Lalong-lalo na dito sa franchising business. Kasi, first talaga ang mga women, pagka kunyari nagkakuha sila ng loan and all that, they like to pay. Gusto nilang magbayad, ang kanilang priority, merong akong utang, I must work hard para mabayaran ko ito. So talagang they have the initiative. Ito naman ang mga women. So I told them, this is a good quality of the women because in any home, we take care of the family, we know how to budget, we know how to, to make kung how much money lang go a longer way. Paano kunyari I only have 100, how can it go a longer way? Kaming mga women, we have to find ways to make it, yung bang magtipid para makabili ng more. So, we would give seminars to women about, kasi syempre, I cannot say that they have all that money, but what we are teaching them, kung paano natin magamit, kunyari magkano lang ang pera natin. Opo. And also, how to make sideline. Correct. Oo, like kunyari, ano ba yung gusto mong gawin? Marunong ka bang manahe? Marunong ka bang, kung ano yung sa beauty, sa ganyan, bibigyan natin ng seminar sila. Lalo na yung sa hair, sa coloring, and all that, may seminar sila. Care of Reyes Haircutters. Naalala ko yan, yung mga trabaho nyo dyan, ma'am. So, alam mo, maraming natutunan talaga yung mga taga-subaybay natin dito sa kabuhayan at negosyo. At magbe-break muna tayo, ma'am. At magbabalik po ang kabuhayan at negosyo with Ma'am Bing Limhoco. Nandito pa rin po kami ni Ma'am Bing Limhoco dito sa Kabuhayan at Negosyo. Ma'am Bing, ano ba ang nakikita mo ng mga trends na magsisip siya future ng franchising sa Pilipinas at of course sa ASEAN region na rin? Actually, innovation at saka digitalization. Okay. It has to go into it so that we can be relevant. Hindi ba? Kasi syempre, yan na ang saan tayo dinadala. But, sinasabi ko rin sa kanila, maraming tulong yan. Yung digital. Kasi syempre, mas mabilis na and all. So, we told them, we have to embrace digitalization. And then, how about innovation? We must innovate. We must, for example, ano yung dati nating ginagawa? Can we do something? How can we upgrade it? So we have to find ways para ma-improve yung ating ginagawa. At saka, I think that is the way to go. Tama-tama, ma'am, yung digitalization at saka innovation. At sa tingin nyo, ma'am, paano makakapaghanda ang ating mga franchise owners sa mga pagbabago at hamon sa merkado ngayon? Kunyari, kinakausap kita about Potato Corner. Potato Corner. Ang Potato Corner, syempre kung ano pa yung ginagawa nila, nagsha-shake ng yung french fries and all that, hindi naman pwedeng mechanized na yon. No? Baka iba na ang taste. Pero sa kanilang POS, how can they capture the different potato corners all over? Alam nila magkano ang benta and all that.
Yun ang nakakatulong. Yun. Siyempre, pagka kunyari, bakit bumaba ang benta nito? Makikita na doon sa system nila. So, sila, masasabi nila, bakit ho ba? How can we help you? Baka merong yung hindi nagtatrabaho ng wala na yung manager mo dito, bakit humina? Namomonitor yan. Correct. Oo, nakikita nila. So kayo ma'am, sa dami ng inyong kumpanya, ilan nga ba ma'am ngayon ang company nyo? No, kasi syempre my parents started Phoenix. Oo. Pero Phoenix, Sibs Publishing, then we also have other companies. Yung Grace naman is parang when you want to know where your child is good at. Yes, opo. And where he needs help. Meron test silang kinukuha. Opo. With that test, malalaman mo ano yung potential ng bata. So, may ganun din kayo na negosyo ngayon, ma'am, ano? We have that. We introduce that. Na everybody who takes the test, may bayad. Kasi syempre, yun. Pero, malalaman mo ano yung kanyang strength, ano yung weaknesses niya. Galing. So, pagka yung strength, sasabihin mo, magaling ka dito. Ito dapat, dito ka mag-concentrate. O mahina ka dito. Magpa-mentor tayo sa ganyan. Para yung kanyang weakness, magiging strength na rin. Opo. Sa mga businesses nyo, ma'am, no, na minamanage at saka sa mga advocacy na ginagawa nyo sa as a business leader also, sa tingin nyo, ma'am, sa career nyo, ano yung pinaka-achievement talaga na gustong-gusto mo na nagawa mo dito as a business leader? I was able to grow a micro to small, medium, and really large because they have gone overseas. Kasi kamukha kunyari ni Potato Corner. Micro lang yan sa garahe. Pero, nasa na siya ngayon? Hindi ba? In 6 continents. So, wow. I mean, did he dream that he will be in 6 continents when he started it? I'm sure, even siya, sasabihin niya na he was amazed with the way yung people naman kasi, kahit na French fries lang yan, gusto naman ng mga tao. Hindi ba? Kahit na pagka naging popular. Kasi nabasa ko, ma'am, na mayroon kayong bagong nilagdaan na memorandum of agreement with the government at para with the SB Corporation, I understand, yes, para makatulong sa mga membro ng Philippine Franchising. Congratulations, ma'am. I thank you. No, but I must thank our secretary, Chris Roque. She is the one who funded SB Corporation. So magkano po ang ibinigay niya na pondo dito para sa nakalaan na dito para sa Philippine Franchising? I cannot recall lang, mga 9B yata. Okay, so 9B, but SB Corporation said it must only be used to open again another store. Okay. Expansion na ito, ma'am. Oo. So, ito yung binibigay ng SB Corporation, ma'am, na 1% per month na... Yes, oo. At tapos I understand, ma'am, pag below 3 million, hindi na kailangan ng collateral, ano? Yeah. So, napakalaking tulong ito sa mga... Oo, kasi sila walang collateral. Opo. Oo. At I must really thank Secretary for having the vision and the determination. And she was the one who funded SB Corporation, Mr. Bustillo, to loan it to the micro and small businesses because paano sila lalaki? Correct. Meron namang funding pala ang gobyerno. So, pinag-ano lang niya kami. Nag-MOU tayo na para makatulong. So, we told them, now, you can grow your businesses using the loan from SB Corporation. Tama-tama yan, ma'am. Dahil talagang kailangan yan ng mga franchisor, lalo na yung mga nag-umpisa na talagang gusto pa nilang lumaki. Gusto rin nilang lumaki. So, ma'am, ano ang legacy na
gusto mong iwanan sa franchising industry at mas dito sa paglawak ng business community ng franchising industry? Ang legacy ko talaga ay na ang tawag nga sa akin, Mother of Philippine Franchising. Yes, oo. Kasi po, marami akong natulungan na maliliit na nag-umpisang micro. Ay sila ngayon ay meron ng branding. Malaki na sila. Tapos po, kaya I keep encouraging this is that you can do it. Na you can grow. And na-inspire sila sa iba. Kasi talagang makikita nila yung ordinary na mga ano lang noon ay nasa mall na, may brand na sila and all that. Nasa malalaking mall at lumaki talaga. Oo. One example po, ang Orais pa. Orais pa. Ang Orais pa po, Si Cheryl, no? Si Cheryl. Oo, naging guest na rin namin dito si ganyan. Cheryl. Opo. Oo, she used the rice bran. That is the excess ng rice. Opo. No more wala nang yung darak yata yung tawag doon sa rice. So, pinaano niya, how can I use this darak that it must be healthy? So, naging healthy products na siya. Galing. At saka, alam niyo ba, nung inano niya sa akin yung balm, na in-smell ko, walang amoy. I mean, pleasant smell. Opo. Not like yung mga Chinese medicine. Pagka kunyari, nasa elevator ka, merong smell. Sino yung matanda dito, no? Kasi yung amoy. Yung kanya, very pleasant. So what I did, kasi si Tony Tan Kachong, we are in the same building, no? Jollibee Plaza. Jollibee, oo. Opo. Pinadalhan ko siya. And do you know, when we saw him, Cheryl was gonna give him, nilabas niya, yung pinadala ko sa kanya, nasa bulsa. Wow. Yeah, that means, kasi yun is for relaxation. For relaxation. For example, you had a long day, or maybe lunchtime or what, masakit na ulo mo, you just, that a little pahid, and smell it. That it refreshes you already. That is so kasi can you imagine Tony Tan Kachong has in his pocket. Opo. Na sabi ko, shit, isn't that something to be proud of? Correct. That the chairman of Jollibee is using your products. Correct. So, and that means, kako, it works. Oo. At alam mo, ma'am, nakaka-inspire yung mga kwento ninyo sa mga franchisor natin talaga na nagtagumpay at marami pa tayong ikukwento at magbabalik pa rin po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami sa kabuhayan at negosyo with Ma'am Bing Limhoco. At kanina binabanggit ni Ma'am Bing yung mga homegrown na successful franchise. Nabanggit nga niya yung Jollibee. Alam mo ma'am, yung Jollibee, kasi one time na-invite kami sa Brunei noon for the ribbon cutting, na sabay-sabay sila nagbukas doon. Kala na mga taga Brunei ay kanila yung Jollibee. Hindi nila alam na Filipino company pala yung Jollibee. So, napaka ganda na yung mga ganito na homegrown na franchise ay talagang namamayagpag. So, ma'am, ano ang tingin mo sa mga ibang franchise din katulad ng Jollibee? Ano po yung lagay natin dito sa market na to? First, gusto kong idagdag yung Jollibee. Opo. In-acquire yung Tim Ho Wan. Oh yeah, tama. Oo. Internationally. Sa Jollibee Group na yon. Nabili nila. Oo. Hindi ba we are so proud of Jollibee? Correct. Prouder pa na they acquired Tim Ho Wan. Tim Ho Wan, ano? Yes, oo. So, yung sa atin, aside from Jollibee, we have many homegrown. Like yung Max, no? Max Group. Max Group. And also, Goldilocks. So. Kanya lang ang Goldilocks, ang 70% nun kay Tessie na.
Opo. Oo. So, you can see, even SM, they know the value Mhm. of getting a franchise or a brand that can grow. And Tessie wants it to grow internationally. Totoo 'yan. At Oo. pinakamaganda talaga na yung nag-iisip ng mga kababayan natin na mag-umpisa ng negosyo. Kasi syempre kung mag-umpisa ka ma'am ng hindi mo kabisado na negosyo, medyo yung success rate niya ay Oo, baka. mababa compare sa ganito na tried and tested na negosyo. Mm-mm. Opo. So, we're proud that many of the franchises that were started have really grown and they have become a brand not only in the Philippines pero overseas also. Kasi kamukha yun, di ba? We have that Goldilocks and then we also have, I said yung mga Max Group, but I also want to say that sa mga clothes we have Bench, Mhm. Pen Shop. Mhm. Camiseta is owned by Secretary Roque. Yes. Opo. Yeah. So, we have to be proud of them. And I asked, Secretary, kumusta po yung professionally run na daw Okay. ang Camiseta? Good, So, good. can you imagine so that she can devote her time to share her talents to the government, di ba? Opo. Oo. And I think she's doing a good Okay job. po, ma'am. Ma'am, para sa mga viewers natin no na nagsisimula pa lang sa kanilang entrepreneurial journey, ano po yung mga key lessons na natutunan mo na gusto mong ibahagi sa mga aspiring at yung mga may mga challenges pa ma'am sa negosyo? Alam mo, starting a business is really difficult. But for me, yung financial is very important. Dapat yung kung ano dapat ang pupunta lamang, we must not overspend. Because yung iba kakaumpisa lang, malakas ang kita, super ganda na yung kotse nila. No, tapos anong nangyari? Nagkulang na ang pondo. Yun ang ayaw ko. Kasi ang gusto ko, kung yung perang makukuha natin ay para lumaki ang negosyo. Yun parate ang sinasabi ko. Let us not be, too extravagant. We must put, for example, how much lang should I put? Will it be 30% only for me to buy these things? Only up that much. And put back the rest back, flow it back to the business so that it will grow. So dapat hindi sila maluho ma'am ano? Opo. Kaya baka may final thoughts po kayo sa mga aspiring business gusto magnegosyo, baka may gusto kayong mga tips ma'am na pwedeng ibahagi sa mga taga-subaybay natin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Oo. Kasi po, when you start a business, you must always be a visionary. Where do I want to see my business in the next 5 years? So, meron ka ng goal. I want to be here already. I must have how many stores? I must be there and all that. What else can I do to achieve my goals? So, ganyan po, always forward-looking. And how will I reach that? And let that be our inspiration, our goals to reach it. And we will reach it. Ma'am, sa dami ng negosyo nyo, alam ko ma'am, talagang sa business environment ay natin sa Pilipinas, talagang isa kayo sa tinitinghala na business leader. Ano pa ang gusto nyong business ma'am na hindi nyo pa nagagawa? Well, alam mo, kanya lang syempre bawal kasi I am a consultant also. Opo. I can see yung negosyo, yung potential. Mhm. What I will do, I will tell them, you know the potential of your business? You are sitting on a gold mine. Ako nang magsasabi sa kanila para sila ma-inspire at lalaki. Opo. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Bing.
At dito po nagtatapos ang ating makabuluhang usapan. Kasama po si Ma'am Bing Sibal Limhoco. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Bing, sa iyong mga insights at pagbabahagi ng iyong karanasan. At siguradong marami tayong natutunan na magagamit sa ating mga negosyo. Salamat po sa pagsubaybay ninyong lahat sa kabuhayan at negosyo. Hanggang sa susunod po na linggo, patuloy tayong pag-abot sa ating pangarap. Ito po si Gani Makatuman, nagpapasalamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo dito sa Kabuhayan at Negosyo. Kung may na-miss po kayong episode, maaari nyo pong mapanood. Just visit my YouTube channel, Abdul Gani Makatuman, or through my Facebook page, Abdul Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Please like, share, and subscribe. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government and our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.